Umabot na sa akin ang balita dito sa impyerno na merong laban sa flip top na napaka-wild daw. Gawa natin ang reaction video, ang hype na yan. Pukingin na kung gaano sila kasamang tao, gaano sila kasamang nilalang. EJ Power versus Beatroom. Yan. Yan ang gusto ko. Masamain, lahat ng masama. Iniimbitahan ko kayo dito sa impyerno. EJ, Beatroom, kung totoo man itong nabalitaan ko. Pero hindi ko pa napapanood. Si Sherna napanood nyo na. Pero ako, hindi pa. Wala. Kaya ako pulang-pula dahil ako si Santa. Santanas. Okay. Ay, ito. Picture pa lang, may mga umiiyak na. Eto na, EJ Power versus Beatroom. Tingnan natin kung gaano kasama itong mga putanginan to. Pili niya mauna, si Beatroom. Tignan 2 minuto dapat. Pakinggan natin to. Enjoy natin to. Play ng bagong video. Pagkatapos sa Visayas, yung career ko, alright. Ngayon, Beatroom versus American. Beatroom Worldwide! Yeah! I'm all hype! Putang ina, hindi ako magpapadaig! Ako talaga yung tunay na buong daigdig! Maya yan Ano gusto nyo? Teknika ng palupitan na grabe? Sundalo aktivista? Hindi! Papogian to pare! Balik tayo sa Shernan character. Mas gusto ko siyang i-review ng Anyway, napanood ko na to ng live. At para sa akin, EJ Power to. Tignan natin kung EJ Power ba rin ba etong nasa harap ko na mismo pinapanood. Wala akong pake kung pang isa buhay ang binuo mo mga atake! Basta ako yung makabagong dahilan kaya to flip top pinapanood ng mga babae! Tapos ikaw, pogi ka? Panggapapota! Since high school, shota mo na yung asawa mong si Jonah! Huwag kang umasta, kuya! Puta, wala kang ora! Pogi, pero isa lang naging jowa! Kawawa! Ngayong awas-awas mo gago nakakabagot kasi nagpakasal na agad sa unang kantot! Kaya di kita maabot kasi champion sa unang beses na pagsalang! Gago, pinakasal mo! Unang beses mo na bimbang! Tangin. Ang kupal ni Beatroom ang puta. Parang parang ang kupal din talaga nung angulo ng putang ina. Kung totoo man yun yung shota, parang sa itsura lang ang basehan. Putang ina. Shota mo ni asawa mo dati pa tapos pinakasalan mo nang nakantot mo. Parang tangina kung parang yung comparison nung yung itsura ba. Ang kupal nun. Magyabang kang pogi ka, kala mo balagbag ang testes. Kapugian ko, sakto lang. Pero ang daming excess. Kapugian ko, sakto lang, pero ang daming excess o mga X. O yung excess, yung sobra ba? Tama ba? Yung excess o yung mga sobra? Yung excess, ang nagets ko dun, yung mga X. Simple pogi, pero maraming X. Tas sobra pa. May mga breakup, mga kaumay, pero yung etis ko the bestest. Ikaw love life mo, parang isa buhay mo kasi una lang yung beses. Una lang yung beses. Sa kupalan gusto mo Labo nun parang isa buhay mo kasi una lang yung beses. Una lang yung beses. Dapat unang beses. Sa kupalan gusto mo mahusay ka, puta ang lala nun. Pero ang totoo, good guy ka, tangina, sama nun. Kaya di ako sasang-ayon, yung angas mo ngayon ay fucking doubt. Gago, wala akong respeto sa rapper na isa lang ang body count! Tangin! Kaya ba't ako tumatawa? Walang respeto sa rapper na isa lang ang body count ang puta. Gago. Kaya pala matanda ka na, edgy ka pa rin. Puta, 30 ka na, thirsty ka pa rin. Isa lang kantot mo, di parang 30 ka na, thirsty ka pa rin. Oh, how? Tama ba? Puta, 30 ka na, thirsty ka pa rin. Isa lang kantot mo, di parang virgin ka pa rin. Tapos ang laki pa ng asawa mo, parang turking inahen. Tangin na! Ang ganda nun ang ganda nun 30 ka pa rin, turking inahin. Ang ganda nung rhyme na yun, ang ganda nun, solid yun.
Tapos ang laki pa ng asawa mo, parang turkey in a hen. Kung mag-uupal, tipong never before said, di mga kayang gamitin. Pero marriage before sex, ayaw lang aminin. Kaya wala pa na may asawa. Okay yun ha. Ang ganda ring angulo nun, marriage before sex. Ayaw lang aminin. Yung parang kupal ka sa imahe mo sa battle rap, pero tangina, marriage before sex, ganun ka kabuting tao. Di ba? Apot akong iisipin mo yun. Ang galing dun ng silip na angulo na yun. Pero marriage before sex, ayaw lang aminin. Kaya wala pa na may asawa, matagal lang matiisin. Kaya minsan sinabi niya, I have lived long enough to see myself become a villain. I have lived long enough to see myself become a villain. Sinama niya sa written at yung setup ng gigigil, pero Facebook quotes lang naman yung gusto mong sabihin. Sa katangin ng script sa Batman yun, huwag ka nang maraming say. Takin ng version cartoon, buti pa si GL Anime. Pero sige lang nga, kupal ka na. Kasi ang kapal ng packing paste. Kasi nung tour na kami nagsusulat, ikaw nang kaka-copy-paste. Pero bakit ka nga naging villain? Dati kupal lang sa larangan. Pero naging masama ka dahil inggit ka sa pinakita ko kay Slakwan. Tol, ginago ko lang sa garaning wak nilang galawan. Ikaw kupal ka lang para sa laro, wala kang pinaglalaban. Ganda rin nun. Kupal ka lang para sa laro, wala kang pinaglalaban. Ang ganda rin nun. Parang sa mga villain sa mga movie, yung iba may mga villain talaga na masama lang sila at may mga villain na ginagawa yon dahil may dahilan. Halimbawa sila Thanos. Kaya sila villain sa Avengers kasi masyado nang dumadami yung populasyon, gusto nilang mabawasan kaya kailangan i-snap. Ang pangit nga naman pakinggan kasi papatay ka ng maraming tao para lang dun sa mission mo. No, pero ayun yung mga villain na may dahilan o may purpose. Si Dr. Doom, actually marami. Yung iba si Asyong Salonga, 'di ba? Hindi ko man alam yung pinaka-totoong istorya pero sa napanood ko, wanted siya pero nagbibigay siya ng tulong sa iba. Ayun yun. Ayun yung parang sinasabi ni Bitrom dito. Villain ka dahil masama ka. Ako, villain ako dahil may dahilan, may pinaglalaban. Mali nila, gamit mali rin. Pero iba interest. Kasi nung binaboy ko si Lil Jon, boom! Wala nang 3GS! Tangina. Gago. Tapos di na DDS! At kakampi ko pa sa political party! Ikaw yung mga kinupal mo, hindi naman nagmilitary! Tapos si Sherry, yung laban niya kay Sherry, si Cray, dinamay na sarap. Pero hindi ko bababuyin yung babae mong anak. Alam ko sa Amerika siya lalaki at proud ang kanyang dad. Eh di mamatay siya sa bullying kasi brown kanyang balat! Putang ina. Ang dark naman nun, mamatay siya sa bullying kasi brown kanyang balat. Hindi ako laking tate pero may mga nakakwentuhan din ako na yung racism din pagdating sa Asian, medyo malala bukod siyempre dun sa mga niga-niga sa lugar nila. Pero parang mababa din daw ang tingin nila sa Asian, lalo sa mga Pinoy, ganun. Pero dark nun, grabe yun. Eh di mamatay siya sa bullying kasi brown kanyang balat! At di kakupalan yun, realidad yung nagamit. Buhay niya ang pangit kaya ang ganda ng topic. Dinamay ko na anak niya, nilagay ko sa panganib. Talagang tumira ng bata, parang si Balakid. Tangina, grabe naman yung ender ni Bitrom sa round 1. Tumira ng bata, parang si Balakid. Pinangalanan na, binulgar na. Sabay, fuck you. Actually, kailangan ko ba sabihin? Kailangan ko bang i-share? Hindi, wag na. Wag na. Pero yung round 1 ni Bitrom, putang ina. Kupal mode pa rin. Kung ano yung napanood ko sa round 1 sa live, kupal mode. Grabe yun, pati yung mga dark bars niya, yung brown kanyang balat, mamatay sa bullying. Grabe. Tangina. AJ Power. Ano na, tara. Ikaw na. Yo! Ayan na. Inaasar ako nito. Stick to one lang daw ako sa aking asawa. Inggit ka lang kasi yung mga putang inang magulang mo hindi magkakilala. Tanginang rebat yun.
Alam mo nang ano, alam mo nang may diablo sa katawan. Tangin ng magulang mo hindi Tanginang yan. Yo! Alam niyo ba kung ba't sa ahon pinabalik na naman ako mga pre? Bakit? Wala eh, si Looney mamamatay na kasi. Ay gago! Pinakyan ni Looney. Tangina. Intro pa lang, alam mo nang may sungay. Pinakyuan ni Looney, gago. Ayan, nakunwood tayo. Nakunwood. Bati lang yan, kung sino mang kamatayan ang nakikinig sa sinabi ni EJ Power. Sige, Satanas to. Kung nanonood ka, kamatayan, nagbibiro lang yan ha. Manahimik ka dyan, DDA kita. Kupal. Pakyo. Hindi ito yung hinihingi kong average MC. Ba't mo tinapat sa akin yung gago na yan? Last ahon, dumurog ako ng champion. Ngayon, feeling champion naman. EJ Power versus Beatroom. Yan ba yung dream match na pinipilit ng husto? Pwes para akong nanay at tatay mo. Hindi kita gusto! Aray ko. Tangina. Gago. Kung si Beatroom kupal, si EJ Power demonyo. Requirement, para maging malupit na battle rapper, dapat wala kang tatay. Tangina. Kaya pala namatay papa ko nung pandemic. Gago ka. Kaya di counted tong putang inang to kasi wala din niyang nanay. Tibay, di ba? Repin niya pa, ingay likha. Nag-iingay pagkat di niya alam kung sino sa kanya ang lumikha. Gago. Kaya nga masasabi ko, fuck you sa mga magulang nitong tunay. Wala kayo kay Kobe Bryant, sinama niya yung anak niya hanggang kabilang buwan. Taran! Oh my God! Tangina. Oh my God. Ultimo si Satanas. Oh my God na. 57 seconds pa lang tayo, EJ Power. Anak! Pero putang inang gago yun. Nakakarakter pa rin si EJ, puking ina. Siguro si Kobe sa langit, nakaganon eh. Tang ina mo, pag umakyat ka dito, didribble ko ulo mo. Yung anak niya hanggang kabilang buhay. Kupal! Tangina, ang daming magagandang punchline ni EJ Power. Room shaker. Grabe. O baka sabihin mo, hiwalay mga magulang ko. Ano naman ngayon? Ikaw nga, pangalan mo, Francis my son, pero wala pang tumawag sa'yo ng gano'n. Di mo kilala mga nang iwan sa'yo? Tangina, ano ka, dead drop? Puno na daw kasi storage sa inyo, kaya literal ka na in-airdrop. Tangina. Ako, merong stepdad, kaya dalawa ang aking airpot. Inggit ka lang kasi sa'yo walang tatay na nag-step up. Tangina. Ako dalawa tatay, ikaw ampon. Alam mo na ang ating kaibahan. Ikaw pinamimigay, ako pinag-aagaw. Tangina, that's my son. Pagkatalo niya ng finals hanggang ngayon, Tangina, dalawa na tatay ni EJ, tas anak ko pa siya. Well, that's my son. iniiyak niya pa. Gusto mong iuwi yung kampyonato, bakit? May uuwian ka ba? Ay, gago. Isa buhay finalist nyo to? People's champ pero iyakin? O anong feeling nang mas umasa ka ng ilang buwan kaysa sa akin? Hoy, kahit di ako mag-champion, EJ Power is EJ Power. Habang yung mga tulad mong tanga kailangan pang umabot ng finals para lang mag-matter. Tangina. Tanginang yan, Arik. Match up mo, di mo ayusin. Ganto na ba, abobo, tingin mo sa akin? Binibigyan mo na ako ng laban na sure win?
Tanginang yan. Tingin mo sa akin, biggest moment ng karir mo, pues ekspektasyon mo dyan punit dahil tingin ko sa'yo, plane ticket ko lang para makapagbakasyon ako ulit. Tangina. Pansin nyo, panay call out sa battle astang maluwang na yung tornilyo. Kunwari kupal, pag lumalaban, pambano naman yung stilo. Kaya wag ka nang magtaka, ba't hanggang ngayon ikaw ay nandirito? Hinahype ka lang ni Ari kasi namimiss niya na si Nico. Ay. Kaya Enigma, kayo na talaga gumagawa ng sarili niyong lapida. Kupal, 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 kupal. Tama naman mga sinabi ni Akata. Joke lang, ayaw maban tulad nila. May kinakatakutan din pala yung kupal. Sip-sip ka kasi masyado, kita naman sa mga luma mo na fanfic. 2012 pa lang sa mga miyembro na ng Uprising Rumaraydig. Kaya sa mga aspiring rapper dyan, tuloy lang sa pagkapit dahil ito yung buhay na patunay na may patutunguhan yung pagtsupa kay Arik. Tangina. I-remind lang kita ha, yung nagawa mong hype aksidente. Aktivistang nagmamataas, isang malalaking pangalan ka lang dumedepende. Tehings ka na aangat ng ranggo, hanggang dyan ka lang sa pwede. Tandaan mong hanggang mid-tier lang mga tulad mong batang rebelde. Tangina. Mid-tier, batang rebelde. Damn. So, tingin niya kay Batang Rebelde, B-tier. Wala tayong magagawa dyan. Tingin niya yan. Nakilala ka lang naman nung laban nyo ni GL kung saan Dehins ka nag-champion. Oo, isang laban lang maganda sa'yo, parang day one ng ahon. Ay! 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 Who is the shit? Ay! Ay! Actually, nasa day 2 talaga yung ano, yung mas maraming magandang laban. Kaya paano tatagusto? Tinalo nga to ni Manda, di umubra pagkamalalim. Tinalo din ni Rafian, di tumalab, yabang at hangin. Tinalo ni Prince Rhyme, ni K-Ram, ano pang pag-uusapan natin kung tinalo ka din ni J Black, yung pinakamahina sa batch namin. Ay! Kupal! At ngayong kalaban mo si EJ Power, sure ka na magigigi. Balik sa ilalim ng mid-tier yung pangalan mong nakakadiri. Ano, paubos na ba yung mga tunay? Bilang na lamang sa daliri, tandaan nyo tong bagong moto ng flip-top. Kupal lamang ang Mananatili. Tangina. 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 Kupal. 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 Makakatikim to ng maltrato, labang aktivista at sundalo. Titiyaking walang magandang sasabihin yung bibig ko na pasmado. Kung tingin mo sagad at lumalampas na ang iyong pagiging barumbado. Kung bunganga mo ay walang preno, pues ako'y bangin, ikaw sitado. Sa pitin delikado, walang dadating ditong milagro. Kamalasan ng hatid pagpangalan natin ay dinikit mo na masyado. Sa battle rap meron akong sumpa at ito'y dadamhin niya sigurado. Mamamatay kapag tapos lumaban sa akin parang Lil Jan at Romano. Tangina. Gago! Tangina! Pati mga patay walang ligtas, tangina. Grabe puking ina mo. Sa'yo na lang to, AJ. Sa'yo na lang to. Kupal ang puto. Ganon lang manggago. Dapat sure ang panalo. Magbanggit lang ako ng mga patay na tao. Boom, may bars na ako. Kupal! Kaya wag mo ako mapangaral-pangaralan. Yang diskarteng yan palyado. Kaya nga tayo pinagtapat eh. Parehas tayong tarantado. Andito tayo sa entablado. Kung saan bawal kang magbago. At tandaan mo kung sinong unang maging mabait. Matik yun ang matatalo. Tangina. Tangina. Sobrang linaw. EJ Power, ang laki ng lamang. Mula sa pambungad pa lang yung kay Looney. Sunod-sunod, walang patay na oras, walang patay na linya. Beat room 7/10, 10/10 kay EJ Power. Perfect 10 para sa akin to. That's my son. Beat room, kick ina mo, halika na. Hindi nga ako champion! Puta, invento ka, bitch!
Kung di ako champion, ba't yung DMs ko ang dami mga chicks? Sabi na, di ba? Okay. Ang dami. DMs, yung drop message, tama ba? Ang daming mga chicks. Kung hindi ako ayun ba ang basehan ng pagiging kampiyon? Yung marami nagme-message na babae? DMs ko ang dami mga chicks. Sabi na, di ba? Ang dami nang hangad yung titik kong bakat. Beat from the people chop. Lalaking para sa lahat. Tsaka, tayo na, pinag-aagawan daw siya. God damn! Pinag-aagawan siya ng mga tatay kasi yung nanay niya ginangbang! Tangina! Grabing rebat din yun. Pinag-aagawan ng mga tatay kasi nanay niya gangbang, tangina. Ah, shit. Ayun para sa lahat! Kupal. Sigaw ba ka mamatay to? Malamang angles nito, pang-engot na naman. Sabihin wala akong pamilya kahit meron pa naman. Kaya egol ka na dyan, kung kailang angle na sisikap. Kung tingin mo wala akong pamilya, come on bro, pamilya ko ang flip top. Gago! Ang dami niya. Yung sulat niya dito, ang galing. Nagmukhang rebat dun sa sinabi ni EJ na walang magulang, walang nanay. Galing nun. Kupal ang puta. Ina to, billing, puro reference ka lang, kaya mga bars corny. Mga pinanood na gory habang yung life comfy. Hanggang mag-flip top, makilala at maging wak, lodi. Puta, ikaw lang yung billing na walang laman yung backstory. Tangina. Dumalim ang buhay na nagka-PTSD siya. Yeah! Real yan talaga. Ang ganda ng laban na to kasi agawan ng momentum, tangina. Nagka-PTSD kahit medic lang siya. O di ba ang tanga? Di lumibang ka na. Medic. Sa Pinas, puta, magbalik ka na. Kasi nang gagamot ka na nga lang doon, takin na nagkakasakit ka pa. Tangina. Gago. Nagka-PTSD sundalo kahit medic lang. Ang may sa mga sundalo kasi, meron diyang medic, hindi yan halos lumalaban sa gera. Umaga nandito lang sila para sa mga sugatan. Pero pag kailangan din lumaban, lalaban. Pero mas priority nilang tumulong sa mga sugatan. Need you, nurse. Takin na daw, sundalo, per nurse lang naman. O walang masama sa mga nurse. Papuri sa inyo. Pero ito, sinungaling sa verse. Bullshit na to. Pero ako, sobrang galing. Di kayo kailangan para mapabuti ako. Kasi huling kita ako ng nurse nung tinutuli ako. Kasi ito ginagamot kay inay ng aso. Puta paksit naman. Hindi PTSD yan gago. Rabies na yan. Gago! Ito yung round 2 ni Vitro mula una hanggang mula rebattles hanggang sa mga oras na to. Same sa naging round 1 ni EJ, wala pang tapon. At kesa lumabis pa yan, umuwi ka na kasi dito. Kung mahilig ka talaga sa mga ipapasok kita sa BPO. Ay na umuwi dito kasi may kanta siya. Ako ay weirdo. Sa pagkabata ng inalay. Kwento ng kanyang buhay at imaginary mga kaaway. Sa kwarto lang nasanay, walang kasama na karamay. Nagangas ba kay GL, parehas lang din na malabas ng bahay. Gago! Tangin na mo, wag kang puro dalas-dalas sa yabang. Hindi pwedeng puro ka lang angas-angas sa laban. Dapat meron ka rin galawang labas-labas tanganan. Sabi na sa Weirdo Song, may mental health problem siya. Wow! Grabe! Paano nangyari? May pera yung tatay mo tapos mayaya ka dati. Sabi yaya ka grabe, di ka makampante at pamatake. Kaya di mental problem yan pare. Ang tawag dyan, maarte. Tangina mo, gago! Yan, Billing. Tangina. Mental problem, maarte. Ewan ko kung paano nyo iti-take yun, ha? Pero, battle to eh. Tawag dyan, maarte. Gago. Yan, Billing. Trip na yun, pang nerdo eh. Weirdo eh. Ayaw pa nga pahawak sa kwelyo eh. Hawa ko ba? Ayan na.
Ang bilis ni EJ, halatang may muscle memory, no? Halatang pagka, pinapractice nila. Fucking ina mo. What? Oh. What? Gupal, ah. Gupal. Paisa lang. Gupal. Nawa ka na, tangina! Ang tagal mong tinis, men! Papahawak rin pala, kailangan lang ng kiligin! Oh! Grabe yun! Tangina, yun ang room shaker. Tapos ang gandang setup, yung parang, isa lang. Tapos parang nililigawan, tapos pumayag din, nagpahawak. Tangina, ang ganda nun. Grabe yun. Lintik yun, hayop yun. Ang tagal mong tinis, men! Papahawak rin pala, kailangan lang ng kiligin! Grabe yun. Hayop yun. Di ba feeling? Pero biglang tinwik. Hinawakan talaga, parang badang nag-init. Kung tingin mo kupal ka, ulol. Kung di ka legit. Kasi kung wala kang puso, puta, bakit ka kinilig? Ganda nun. Diba? Ganda nun. Nakasalala kita ng matindere, pa! Wala akong pake sa mga bansag sa atin sa eksena! Lumaban ako kasi 500 lang yung pang Noche Buena! Tangina! Grabe yung round to ni Vitrom. Kung Grabe tingin yun. mo sa akin kompetensya, ang tingin ko sa'yo, pera! Andito lang talaga ako para magdala ng disturbance. Para lang sa mga tao, kaya pinaganda ang performance. Pera lang habol ko, tarantado. Wala kang importance. Manalo, matalo, may pantiket na ako sa My Chemical Romance. Gago! When he was a young boy, yung nanay, binaboy. Tangina. Kaya nga siya ang boy, Grabe. Pasensya ko yung buhay mo, pinampaligsangan. Bunga ng imperialismo dito sa ating bayan! No to US aggression! Hindi yan kailangan! Ang gusto namin, Tagalog, Bisaya, yan ang totoong digmaan! Tagalog, Bisaya, let's go! Buti pa yung mga kalabang Bisaya eh. Pinoy talaga kahit i-hate. Legit mga pamilya at true to the race. Kantuta na magulang nila. Agoy! Mahal kita! Tangina mga Vitrom! Tawa din siya eh. Tanginang Vitrom to. Teka nga. Kupal! Kantuta na magulang nila. Agoy! Mahal kita, babe! Yung mga magulang mo, putang ina, rape! Oh my God, Daddy, I am your slave! Tangina mo! Di talaga yun ang buhay that you wanna live in. Nagsundalo sa ibang bansa para makapit in. Nanay mo lang tinira, pero lahat na kayo alipin. Tatay mo general, nanay mo general cleaning. Tangina! Kupal. Tangina, grabe yung round 2 ni Vitrom. 10/10 yun, kahit di ko pa narinig yung kay EJ ulit. 10/10 yun dito sa harap ko mismo sa monitor ko pinapanood. Grabe yun. Agawan ng momentum to eh. Putang ina yung tipong tangina maahabol pa ba ni EJ? Kung hindi mo napanood to ng live pagka tatanungin mo sa sarili mo, mahahabol pa ba ni EJ yung ganong kalakas na round 2? Malalaman natin yung sagot. No na. Bawi! Tangina, may asawa daw na kanu yung nanay ko. Tinitira pa ang daming arte. May asawa na kanu yung nanay ko. Tawag doon, diskarte. Gago! Kupal! Yan to eh. Koy, tumingin ka sa akin. Kiss! Magpapakabait na ako. Ayun sinungaling! Awat na muna sa mga pandemonyong talata. Ayoko din kasi makancel at tuluyang maulat sa masa. Kaya pure lyricism muna tayo. Balik muna sa mga pang-obra na bara. Tangina, sinet up ng ganun para sa mas wild na linya.
Ulul, hindi ako titigil mangupal hanggat hindi ako kinakarma. Tangina, ang ganda rin nun yung naisip ni AJ na gano'n. Yung ano, lyricist mo muna, wala mo nang damayan, tapos biglang ulul! Balik back to the ball game. Cancel, cancel. Ano ako, parcel? May napanood akong reels nito. Nasa press con. Habang nag speech may binabasa. Sabay labas ng litrato ng mga may black eye niyang kasama. Eto nga po pala yung mga tropa kong ginulpi ng parak sa alsada. Ang tanong ko, tangina ka, anong gagawin namin sa picture ng mga panda? Tangina mo! Tangina mo! EJ, gago ka talaga. Atheist ka pa kasi. Ba't ba ayaw nito kay Lord? Eh para na rin kayo nagpepenitensya tuwing yung mga pulis hinahataw kayo sa likod. Tangina mo! Nakita niyo yung picture nito na nahuli siya ng pulis? Yung niyayabang niya ng lubusan? Kasi nakatakas naman daw siya sa kinauukulan? Ulul, kusa ka lang nilang pinakawalan kasi dagdag palamunin ka sa kulungan. Tangina. Tangina, ang bait pa nga nila eh. Kung ako yung pulis, Armalite yung bibit-biting ko sa gitna ng kaguluhan. Tututukan ko't pupuruhan tong mga tangang nagkukumpulan. Rarat-rating ko ng sukdulan yung matitigas nyo na bumbunan habang hinahayag ni Remulla na walang nangyayari na putukan. Tangina, gago. Tangina, kung galit ka sa mga pulis, saan ka hihingi ng tulong? Hindi na maiibsan yung kahirapan kahit anong pilit pang pagsulong. Padikit na lang kitang tututukan para mas maramdaman yung ugong. Pero di na kita kailangan barilin kasi mamamatay ka naman na sa gutom. Tangina. Ang sarap lait-laitin ng patay gutom na hampas lupang to. Ang sarap ding iboto ulit ni Marcos para lalo magkandaleche-leche buhay mo. Kupal! 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 Gusto mo bang maibsan yung gutom na dinaranas mo ng sobra? Magsimba ka araw-araw, may libre dun na ostya. Tangina mo! Offensive shit. Yari na naman ako nito sa Reddit. Pauulanan na naman ako ng pahaging. Tangina kasing flip-top sa Reddit yan. Group chat ng uprising. Ay, gago! 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 Alam niyo ba kung gaano kasupot tong tinatawag niyo ang pinakamaangas na Gen Z? Gago yun. Sabi niya sa podcast, kaya ko lang naman dinamay si Lil Jon kasi natatakot akong idamay ni Slackwan yung mga tropa kong nagpakamatay na binigyan kong pugay publicly. So may mga tropa ka palang nagpakamatay. Ayan na! Ayan na! Tangina talaga na ito. Demonyo! Ayan na. Sino? Gago. Mga tropang di mo natulungan nung humingi na sa klolo. Hindi na nila kailangan ng papugay mo ngayong nagchichill na sila sa purgatorio. Ano, masakit? Tangina. Ano to, respeto pa rin. Kalayaan naman ni EJ gawin yun, pero syempre, respeto pa rin sa mga namayapang, tingin ko ano yun eh, may ibang dahilan, kung ba, may mas sensitibo pang dahilan, kaya minute, kasi si Romano at Liljan, parte naman sila ng battle rap, so maiintindihan naman ng mga naulila. Okay, battle rap po. Battle rap to. Si Kobe Bryant naman, hindi man nakakaintindi ng Tagalog at yung pamilya niya nang iwan. Pero ito, yung mga kaibigan ni Beatrum na binabanggit ni EJ, kaya yan, feeling ko, kaya yan minute. Respeto na lang kasi sa labas sila ng battle rap. So, hindi sila parte nito, nung art form na to. Respeto, hindi sila binanggit. Pero okay yun para sa akin. Pero isipin nyo, puking ina, no? Grabe na yun. Na-mute. Pero respeto tawag doon. Respeto pa rin para sa kanila. Pang di mo natulungan nung humingi na sa klolo. Hindi na nila kailangan ng papugay mo ngayong nagchichill na sila sa purgatorio. Ano, masakit? Magkaroon ng mga kaibigan na depressed ang ina. Ayaw mo yun, marami kang gamit na mabuburaot pag deads na sila. Tangina mo. Ano masakit? Kasalanan mo yan. Hilig mo kasing maipagkaibigan sa mga suicidal na rapper. Hindi ka rin kasi napalo nung bata, kaya ngayon binayayaan ka ng mga tropa na hanger. Oh my God! Oh my God! Damn! Damn! Ay!
Tangina, ba't ako ba't ako, tangina, napapasign of the cross at oh my God ako sa pinagagagawa mo, EJ Power. Isa kang malaking pakyo. Gago. Sa CR daw sila natagpuan. Doon sila nakasabit ng matagal. Nakalawit pa daw yung dila. Alam mo, nangaasar. Tangina! EJ Power. Lika dito sa impyerno, bibigyan kitang posisyon. Gagawin kitang general manager sa impyerno. O kanang kamay ko. O gusto mo, ikaw muna sa akin. Puking ina mo. Ano, EJ? Gusto mo ikaw muna sa pwesto ko? Ha? Ikaw muna mamahala dito. Nahihiya na ako sa ginagawa mo. Masama ako pero ang sama mo. Alam mo yun? Satanas na ako pero kinahihiya kita. Big T yarn. Big T yarn. Tangina. Kupal talaga, Big T yarn. Ganun sila mag-hangout. Tangina. Napakatindi. Pag nagbanding sila kay KB, kanya-kanyang Big T. Aray ko! Tangina na ito ni EJ, dapat talaga to, Ikaw na dito, ikaw na sa impyerno. Ikaw na mamahala. Tangina, ako naman tao. Ako naman mamahala dito. Ako naman ang aalis. Hindi ko na kaya ginagawa mo, EJ. Hayop ka, demonyo ka. Ano, tuloy ko pa? Gusto nyo pa? Mga tropa niyang patay, lait-laitin? Well, tawag dito, Big T Bars. Kayo naman ang aking bibitin Pero at least hindi sila nagbaril sa uluhan. At makita mo silang nakahandusay sa sahig ng duguan. Pagiging aktivista mo para sa akin ay malaking kaululan. Buti pa yung mga tropa mong nagbigte may napatalsik na upuan. Tangina. Gago ka. Sa pakikibaka mo sa kalsada, yan yung mga nakasama mo na tropa. Sila din yung kasama mong magtago sa mga pulis na rumuronda. Nung sila na'y nangailangan, nasan yung suporta? Para saan pa yung pagiging antay mo kung yung pagpapakamatay nila hindi mo na kontra? Tangina, antay. Big T. Yung pagpapakamatay hindi mo... tangina. Oh my God. Tangina. May kondo ka na dito sa impyerno, DJ. Meron ka ng dito, condo unit. Dito sa impyerno, meron kang unit sa Dusit, Tani, sa Seda Hotel, Excelsior, ano pa ba? Sa Conrad. Dito sa impyerno, meron ka ng isang unit. Tangina ka. Ikaw yung salba sa salbahe. Yung bunganga mo, paikalma. Marami-rami na rin yung bilang ng mga tropa mong nagpatiwakal na. Yung iba nga na ikanta. Kaya tanong ko ilan pa. Tanggapin mo na lang na mas marami kang tropang natulak sa kapahamakan kesa na isalba. Tangina. Now tell me what you fight for. Paano pa kami maniniwala sa pinaglalaban mo ng hardcore? Kung yung inspirasyon mo sa pagrarally na si Balakid, kumakantot na lang ng minor. Tangina, pangalawang beses nang nababanggit si Balakid about minor. Actually, medyo sensitibo siya. Pero hindi. O ano itatanggi mo? Kasi childhood superhero mo yan. O baka pinagtatakpan mo lang yung trauma mo kasi di ba na-discover ka niya nung menor de edad ka pa lang? Tinuring mo siya na teacher.
Guro at saka preacher. Kaya kung si Balakid yung PDD, etong si Bitrum, Justin Bieber. Bieber. Tangina. Speaking of Balakid, di ba pares kayong kontra sa war on drugs? Tsaka sa mga pumapatay na parak? Kakakontra nyo sa tukhang, ayan yung presidente nyo, bangag. Tangina. Binibigay naman daw kasi yung gusto nyo. Puta, kumukontra pa din kayo. Kung ako yung presidente, tas ganito yung residente, puta, mapapadroga din ako. Kangin ng mga to, pati pa ikibaa ginagatasan, para lang yung pulo versus motus kasi mga walang kwenta pinaglalaban. Aray ko, tangina. Tangina. Motus at pulo, walang kwenta pinaglalaban. Yung mga match up. Okay, tangina mo. Pero nakakakilig makarinig ng ganun. Actually, may yung pagkaganto kalakas na MC, yung mababanggit pangalan mo, parang si Pooch. Kung yung mga 90s, si Pooch kasi sa Ghetto Dogs, isa yun sa pinakawalang yung mangdis. Kumbaga kung ako ididis ako ni Pooch, pag narinig ko pangalan ko, putang ina mo, share na, parang matutuwa pa ako eh. Eto narinig ko si EJ Power din, binanggit yung pulo, motos, putang ina. Parang yun, nadamay, nasama sa ganong art. Grabe yun, tang ina. Motos at pulo. Hindi mo, pangit pinaglalaban? Tama ba? Pulo versus motus kasi mga walang kwenta pinaglalaban. Magkakakwenta yan pag yung mga ulo na, pag lumaban. Gago. Gago no? Tangina Kupal. Kaya paano kami maniniwala na yung ginagawa nyo para sa kahirapan kung yung mga pulubi nga pag nagrarally kayo, hindi kayo sinasamahan? Anong nagawa ng ilang dekadang pagrarally nyo? Kung mas may napakulong pa yung ilang minutong panlalaglag ni Saldico. Tangina. Anong nagawa ng ilang taon yung pagrarally? Kung yung tinuturing yung diktador nakalibing sa libingan ng mga bayani. Grabe. Si Gloria, mayamang single mom. Si Erap, tamang wheelchair lang. At yung pinakulong nyo na si Duterte, ayun, nag-chill sa Switzerland. Tangina. Ngayon, paano nyo masasabi na naging makabuluhan yung ginagawa nyong pambubulabog kung pinasarap nyo lang lalo yung buhay ng mga putang inang kurakot? Tangina, grabe. Tandaan- Hindi ko siya nakikita ng dark humor o Kupal. Freedom of speech, grabe. Gamit ang art form ng flip top, yung freedom of speech para sabihin mo tong ganto. Tangina, panahon na talaga. Para gamitin natin yung art para lumaban sa mga putang inang yan. Freedom of speech, sige na. Mga kapatid ko sa hip hop, tara, puking ina, hip hop anti-corrupt. Putang inang yan mga yan. Freedom of speech ang ginagawa dito ni EJ Power. Gamit yung flip top, yung mga pwedeng sabihin sa gobyerno, si Enigma, maninindig yan. Maninindig ang flip top para dito sa ginagawa ni EJ. At tama yan, putang ina nyo, mga puking ina nyo dyan sa gobyernong Kupal. Pinasarap nyo lang lalo yung buhay ng mga putang inang kurakot. At tandaan mo, sa mata ng sundalo na nawarsyak, lahat ay walang kakampi o kalaban. Sa marcha ng kamatayan, sa marcha ng kamatayan, diba, ang kaliwa at kanan. Pagkatao mo, iniyurak-yurakan, winalangyan ng sagad-sagaran. Literal ka ng may kalye sa katawan pagkatapos kitang tapak-tapakan. Tangina, alam kong hiyang-hiyaan sa sarili mo, hindi mo man aminin. Sira na rin kredibilidad mo pagkatapos kitang lait-laitin. Di lang mga buto niya, pati paniniwala niya yung nagawa o ding baliin. Kaya sa mga dick rider nito ngayon nyo sabihin, maybe I can fix him. Tangina. Mas overtime si EJ, pero ako nga lagi kong sinasabi to. Interdivision battle naman siya, hindi naman siya tournament, hindi ganun kahigpit yung oras para dito. Kung overtime ka, dapat siguraduhin mong sulit yan. Sulit naman. Pero yung round 2 na to ay ibibigay ko kay Vitrum. Mas nawalang yan, mas natripan ko yung kay Vitrum. Siguro yun nga, perfect 10 kay Vitrum, kay EJ Power 9/10. Lumamang lang ng isang puntos. Lumamang lang ng isang puntos si Vitrum. Sobrang grabe nung nagpatiwakal bars, etc. yung pagiging demonyo ni EJ.
Pero para sa akin, mas, alam mo yung parang grabe yung image rin na pinapasok sa utak ko ni EJ. Pero sa pagkakataong to, mas nakuha, para sa akin, mas natripan ko. Hindi naman porket sinabi ko o nagustuhan ko, ako yung basehan ng kung sino, kahit sino sa inyo. Ito ay panlasa ko at natripan ko. So round 1, perfect 10, 10 over 10 kay EJ, 7 over 10 kay Beatroom. Sa round 2, perfect 10 kay Beatroom, 10 over 10, 9 over 10 kay EJ Power. Lumamang lang ng isa si Beatroom. Mas natripan ko si Beatroom doon. Round 3, tara, putang ina. Ah! Yung mga tropa ko namatay, dinamay pa. At merong ovation. Yung mga militar mong tropa, ayun oh. Sir, just bump my location. Gago! 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 Sundalong Pinoy yun, di ba? Ang gago mo. Kami napapasali ng pulube? Ano ka, ulaga? Wala napasama ng pulube. Anong tingin mo kay tulala? Gago! 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 Tsaka yung mga tropa kong namatay, okay lang, meron silang fame. Hindi mo alam, tropa ko si Kurt Cobain. Ang gago! Oo, lol! Hindi. Gusto na ba ng kupalaan? Gusto na ba ng kupalaan? Sige! Ba't eto lang? Taas natin yan, brother. Kung sino matalo sa laban, tangina mo, hindi nababatel. Yeah! I said this to the core. Kaya butasan sa vitals. Kupalang sagaran, sugalan, pangalan, walang revival. Si GL, aking mahal na nga yan. Walang alinlangan, ikaw lang ka-rival. Pero papakita ko ngayon paano sa buhay ang patay, ang final. Kasi ako, mawala man ang laban, kalagayan ay good. Imbitado ng mga organisado kong palangay sa mga hood. Barahan ko ay truth, kahit madalas pala rude. Ikaw pag wala ng flip-top, puta, di ka na mapapanood. Kaya talunin mo ako. Kasi tibak sa flip-top, tas sumisikat, di ba ka-hustle? Ikaw kung militar ka, huliin mo ako, hindi ka mabatil. Pero wala talagang sinabi yung mga oni-oni, ano ba? Pero di mo talaga madadali yung mga grabe, yung patak na rapper. Wala talaga sinabi ang uniforme sa balat ng struggle. At tanggap ko, kung wala ako sa top 5 o mga top na MCs, puta na sa top 5 pala ako ng mga putang ina pulis. Tangina. Gago. Buha ka ng bitch! Kaya hindi padiliman yung habol ko sa labang to. Kailangan ko liwanag ng tanghalang to para sa kaligtasan ko. Pero kahit ganun, matindigan ko ang lalim nun. Kailangan ko ang liwanag ng tanghalang to para sa kaligtasan ko. Ang lalim nun. Kaya mo, Beatroom, kaisa mo ako sa laban mo. Hindi man tayo lagi magkasama, pero alam mo yan, putang ina. Gamitin ang talento para bumoses. Gamitin ang art form. Pinaka nakakadiring sakit ang magnakaw sa kaban ng bayan. Putang ina nyo. Kaisa mo ako dyan, Beatroom. Di man tayo magkasama sa kahit saan, pero kaisa mo ako sa pinaglalaban mo. Putang ina. buha ka ng bitch! Kaya hindi padiliman yung habol ko sa labang to. Kailangan ko liwanag ng tanghalang to para sa kaligtasan ko. Tangina, Pero kahit ang lalim ganun, nun. matindigan ko mga hanay, di kailangan ng ranggo. Namuno kahit mababa, wala kaming amo. Tangina mo, tauhan ka lang. Ako may mga tao, nagkakampo ka lang. Ako nagpapakampo. Mga rapper dito, may... Eto na, ginagamit yung art form. Eto talaga yon, dapat ganto. Gamitin natin yung kung anong meron tayo para bumoses na. Yung iba dyan sasabihin na may magagawa ba yan? Bababago ba niyan pagka bumoses kayo gamit yung rap, gamit yung hip hop? Hindi namin masisigurado na mababago, pero at least may kumikilos. May tumitindig, may makikinig para sa susunod na henerasyon. Hindi mababago ng ng kahit sino sa atin gamit tong art, pero mahalaga may kumikilos na kaysa wala. Hindi natin masisiguradong mababago yung putang inang korupsyon sa gobyerno na yan. Pero at least hindi tayo nananahimik. Gamitin natin ang art natin. Putang ina, ito na yun. Saludo kay Beatroom, ginagamit yung plataforma niya para bumoses. Mga
rapper dito may Hip Hop United sa pakikibakay rooted. Yan yung mga youngstana ng Menjola, Malacanang, Inusig. Iba't ibang kampo at tao, makabayan na truest. Tapos ikaw, walang personality kundi mag-istondalo ng US. Tangina. At tangina mo, tangina ng bansa mo. Marami pa diyang madadali. Mapa Central o Norte, lumalawak palagi. Yung kalikasan ginagawang base. Putang ina niyo pare. Tangina mo, EJ, ako na lang. Huwag kang Sierra Madre. Wag na ang Sierra Madre. At pumapatay raw sa Iraq kahit di tunay ni Yabang. Para masabing army siya, binubuga sa laban. Mga kwentong di sa kanya, tinutugma at sinasalang. Gago ang totoong mandirigma, sinusuka ang digmaan. Tangina, ganda Wala nun. akong respeto. Ang totoong mandirigma, sinusuka ang digmaan o kung talagang mandirigma ka para sa bayan mo, ayaw mo ng gera. Ganda nun. Ganda nun. Ang mandirigma, sinusuka ang digmaan. Ang daming kotabon. Wala akong respeto sa mga rapper na walang kalye sa katawan. Misa pinangalandakan. Pero meron Oh, din yan na, ang yung mga palo, umakyat. malakas sa laro at kasama sa laban. Kasama sa laban. Ikaw sundalo ng kano, sa estado kahalo, Pilipinong kasangkapan! Pilipinong kasangkapan! Gago, wala kami respeto sa rapper na hindi makabayan! Hip Hop United! Hip Hop United. Saludo sa samahan na merong binuo si Beatroom. Basta, kaisa mo ko. Mega. Ayaw, baka mapornada. Ano kala mo, seryoso ko? Porque walang tawanan? Taga ko seryoso ko sa pinagalaban ko, di kita lalabanan. Kasi alam kong papanatan mo mga kampanya ko na walang kapararakan. Pero ito talaga yung kapitalismo eh. May pera sa katangahan. At bitbit ko kasamahan. Pero dito pasikat, yun yung mga natayo ko kung hinakagilap. Kung hinakagilap, nagdala ako ng tropa kasi ganyan maging hip-hop. Ikaw di mo madala yung mga tropa mo kasi puro ban sa flip-top. Tangina. Wala akong pakasalaban na to. O grabe na ako iyo. Ano pa ako palang tangina mo, mag-rally ako dito. Yung bilin kong imahe, babasagin na to dito. Kasi ang tunay na kalaban ng mga Pilipino ay imperialismo. Pag sinabi kong US imperialist, sabihin nyo fucking terrorist. US imperialist! Fucking terrorist. US imperialist! Fucking terrorist. Sundalo ka, kaya rekta yun, at burado ka halos. Kahit magribat ka, putang ina mo, hindi na yan maayos. Maghanap pala kayo ng bagong tuta kasi babagsak na si Marcos. Tangina. Lahat ng sangkot, dapat managot! Lahat ng sangkot! Dapat managot. That's on me, man. Galing, ang galing nito. Ginamit yung battle na to para sa freedom of speech na naman. Si EJ ganun din kanina, freedom of speech. Sobrang halaga. Tama yan. Kaisa nyo ang flip-top sa ganyang paninindigan, ganyang plataforma. Tama yan, tangina. Nananawagan ako sa lahat. Hip-hop, anti-corrupt. Gamitin na natin tong plataforma na to. Puta, gumawa kayo ng mga kanta na pwedeng magbukas sa isip at utak, pandinig, mata ng mga nasasakupan nyo. Mulan na natin to. Tara. EJ, tara. Oy, 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 oy! Putangin ang mga to! Tangina, pasang-pasa. Sino kayo? Putangin na nyo, no? Tangina, entablado ko to, nagagawa nyo pang sumampa. Tandaan nyo, mga tulad nyong laylayan hanggang dyan lasang baba. Tangina, grabe yun. Kupal pa. Ox na rin, Tangina, no? Agawan ng momentum. Yung tipong, tangina, Beatroom, ganda nun. Pero inaagaw talaga ni EJ. Tangina, hinihila yung kaluluwa pabalik eh. baba. Inaagaw ni EJ yung momentum. Ox na rin, sinama mo yung mga tropa mong aktivista na tanga para may tagasigaw ka ng hustisya habang binabati pag kita. Tangina, hayop tong laban na to.
Kumbaga parang na kay Bitrom na yung momentum eh. Bay, inaagaw yung kaluluwa pabalik. Akin yan, tangina. Grabe! Lakas! Daming sinasabi. Ganyan ako kalupit, napalabas ko yung Bitrom na pang-rally. Pero kahit na ganun, alam niyong kukulangin pa rin yung puwersa. Lalo't pag pinalabas ko ngayong round 3 yung EJ Power na pang-gera. Game! Game! Tangina, ayan na. Ayan na, ayan na, ayan na. Supot mo, tol. Hipokritong punyeta. Kala ko ba ayaw mo sa kapitalismo? O ngayon meron akong pruweba. Di ba ini-sponsoran ng Mighty yung rap lines kasi kailangan nyo ng pera? Tangina. Mukhang totoo nga yung kasabihan na yung sigarilyo, nakakatanggal ng problema. Tangina. Kaya hindi mo na mabobobo yung mga tao na nandito. At malamang sa akin na rin pumanig yung mga kasama mo sa aktivismo. At dahil madali kang napaoo sa halaga na tagpipiso, malamang pag inimbita ko ni Toyo sa Pinoy Pawn Star ang ibenta niya prinsipyo. Tangina. Grabe yun, grabe yun, grabe yun. Gandang silip. Tangina ang chip mo! Yun ay hinihintay mong punchline. Tumitira pa kay Andrew E. at Francis M. pero sumunod sa yapak ni Glock 9. Naalala ko magkatabi kami ni Master Glock 9 dyan doon sa may flip top pier, yung kulay dilaw na yan, nandyan lang kami banda. Gago! Gago! Na kunwari, makabayan, gumagawa ng kanta tungkol sa korupsyon, pero nung nakita niyang komportable yung upuan, di lang siya basta umupo, nagawa niya pang kumandong. Tangina. Si Master Glock 9, nakagano lang yun eh. Pinapainggan lang. Pero ang kupal, no? Tangina. Walang ligtas. Walang Glock 9 kay EJ Power. Pero hindi. Malayo din naman kay Glock na yung dala-dala niya na adhika. Kasi wala ka namang iniingatan kaya handa kang magpasira. Ang pagkakapareho nyo, parehas nyo ang ginagawa para kumita. At ang pagkakaiba nyo, hindi mo pwedeng ipalusot na para yan sa pamilya. O di ba? Handang magpakapapit. Just to earn a living, ulul parte ka din ng Matrix, kaya huwag kang magpa-victim. Yung bad guy na persona, hindi niya na yan mithiin because he has lived long enough to see himself become alipin. Tangina, grabe yung silip ni EJ dito. Eto to, ang katineto para sa akin. Si Bitrom kasi yung round 3 niya may pinaglalaban eh. Pero yung kay EJ kasi pinupunto nyo pa rin lahat kay EJ Power. Although yung round 3 ni Bitrom may mga patama dahil parte nga siya nung sundalo pero yung mas ano siya, freedom of speech para sabihin yung gusto niyang sabihin sa gobyerno. Pero yung kay EJ eto, putang ina, lahat tinatama kay Bitrom. Ng NPA, pati na din ni Arik, sunod-sunuran sa kapitalismo sa may tinagpagamit. Kaya kung ako, may PTSD na pang post-traumatic, eto din may PTSD because you're paid to suck dick. Tangina, pay to suck dick. Konting piso pa lang yan. Napupunan na yung pangangailangan mo. Baka pag nakatikim ka ng dollar bill, malimutan mo pagiging makabayan mo. Tangina, grabe to, grabe yun. Piso pa lang yan. Baka pag tinapatan ka na ng dolyar, pag inoperan ka, bumaliktad yung sikmura mo. Ah! Damn! O di ba ayaw mo sa US? Galit-galitan ka pa, Chong? Gago ba? Kung di kayo niligtas ng Amerika noon, binabayo-bayo pa rin kayo ng Hapon. Tangina, eto na yun. Eto yun, naalala ko na to. Eto yung dahil dito, nagmukhang rebat tuloy ni EJ Power tong sulat niya dun sa panglalait ni Bitrom sa mga Amerikano. Which is ano rin eh. Actually may katwiran din o may pinupunto rin si EJ dito, pakinggan natin. O paano kung biglang mag-away yung mga bansa? Magwatak-watak bawat estado? Maaasahan nyo ba yung mga pulis nyo at sundalo na di naman lang naranasang mag-ensayo? Tangina. Ayan na. Sinong ipapadala nyo? Yung mga aswang? Tikbalang? Kapre? Tsaka engkanto? Ang dapat ipadala tong mga aktivista na walang ginawa kundi magreklamo. Tangina. Para saan yung tapang nyo? At pagsisigaw nyo sa protesta?
Maangat mo pa kaya yung placard mo pag nasa gitna na kayo ng gera? Aray ko. Tindigan mo ba yung bansa sa oras na bumaliktad yung kulay ng bandera? Baka sa oras na yun, ang tanging maiangat mo na lang, puti na tela. Ganyang kalupit ang tadhana. Tanggal kulit nitong bata. Sayang yung pinuputok ng butsi mo kung hindi ka tatama. Tutang Tangina. nagpapakarisal ka, sambitin mo na yung mga huli niyang talata. Apunte fuego sa bagong bayan bilang probinsya ng China. Tangina. Grabe din yung pinupunto ni AJ Tito. Ito yung mga bagay na kailangan mo ding tanggapin bilang realidad about dun sa Amerika na totoo naman, kung hindi tayo niligtas ng Amerika noon, alipin pa rin tayo ng mga Hapon. At kung magwatak-watak talaga yung bansa, wala tayong laban. Lalo, ang maliligtas lang dito mga gobyerno dahil sila yung nakapag-ipon. Tatakas lang sila sa Pilipinas at iiwan tayo dito. Reality. Dapat natuto ka na sa ginawang pang-aalila ng Kastila. At kung alam mo na yung mga susunod na mangyayari, aralin mo na rin yung Mandarin na wika. Dahil kung papanindigan mo yung pagiging Tagalog mo sa gitna ng girian, baliwala yung pagmamakaawa mo kung yung papatay sa'yo hindi ka Tangina. naiintindihan. Grabe to. Grabe to. Grabe to. Tangina. Grabe to. Tangina, no? Pag sinakop ulit ng China, tapos magsasalita ka ng, maawa po kayo, tapos hindi ka naiintindihan, po, tangina. Maawa po kayo, wag niyo akong patayin. Tapos Chinese, hindi nakakaintindi ng Tagalog. Tangina, grabe to, no? Pampelikula eh. Makaawa mo kung yung papatay sa'yo hindi ka naiintindihan. Tangina, tangina. Sino dito yung mga Pilipinong may bayag? Taas kamay! Taas kamay, are you with me? Yeah. Wag na wag kayong gagaya sa mga baklang to na tumututol sa ROTC. Tangina, dapat. Dapat talaga. Ano pa lang, yung ROTC, balik yan. Putang ina, lumalambot ang mga kabataan ngayon. Tumitigas sa social media. Kayong gagaya sa mga baklang to na tumututol sa ROTC. Matuto kayong mag-ehersisyo. Tindigan inyong prinsipyo para maganapan nyo yung papel nyo pag tinawag kayo ng serbisyo. Kaya ngayon mga tulad nitong komunista, matagal nang nasa peligro at ang pinakamalaking pagkakamali mo, dito mo pinadestino si Sergeant Florentino. Grabe yung freedom of speech, yung plataforma ginagamit nila para iboses na to. Aktivista at sundalo, parehas may pinaglalaban, parehas may pinupunto. Kailangan lang natin buksan ng tenga, pandinig, unawain, damahin. Matuto kayo ng depensang pangsarili nang di kayo magawang bihagin at kontrolin din ang damdamin nang di kayo magkaya sa Gen Z, henerasyon ng mga iyakin. Araw. Damn. Ayaw nyo sa Amerika, ayaw nyo sa China, ang tatanga nyo. Susugod kayo sa gera, yung helicopter nyo, 3. Tangina. Sige ako natuta ni Trump, sundalong kano, mga putang ina nyo. Pero oras na iligtas kayo ng Amerika sa gera, isubo nyo burat ko. Tangina. Sige, laitin mo yung US na dahilan ba't nabuo ang inyong institusyon. Tandaan mo kung di pinapatay ng Amerika si Ninoy, hindi magkakaroon ng revolusyon. Kaya ano? Laban? Pinalitan ko na yan, brother. Pag sinabi kong EJ, sabihin nyo power. EJ? Power. EJ? Power. EJ? Power. Wala nang matatanga yung mga mali mong binibitaw. Ngayon alam na ng lahat, marami ka lang nililigaw. Kaya nga lahat madadala, ultimo pati ikaw, pag narinig mo na yung pinaglalaban mong people, power ang sinisigaw. Tangina. Ganda nun. Ganda nun. Habang tumatagal, mas lumilinaw na EJ Power yung round 3. Ano? Malakas ba yung hakbang yung natututulan lang naman? Alam nyo, makakamit lang yung pagbabago sa madugo na paraan. Kaya kung gusto nyo ng ganyan, humanda ang hukbong sandatahan, aktivista at buong mamamayan, tara sabay-sabay natin na sunugin yung loob ng Malacanang. Hindi lang Malacanang, dapat pati bahay ng mga putang inang kurakot na yan. Wag lang Malacanang kasi yung mga bahay mismo dapat yan, putang inang yan, lahat. Ang ina. Per square meter.
Parehas ginamit yung art form, yung plataforma para bumoses. Aktivista, sundalo, parehas may pinaglalaban, parehas may binuboses, parehas may katwiran. Binoses nila dito yung mga bagay na dapat nating marinig. Isang masakit na katotohanan. Yung side ng aktivista at side ng sundalo. Panalo ang mga Pilipino kung mamumula tayo. Anyway, round 1, EJ, round 2, Vitrum, round 3, malinaw sa akin, EJ yon. Parehas silang may freedom of speech, ginamit nila yung plataforma para bumoses sa kanya-kanyang pinaglalaban, pero mas pumunto para sa akin, mas nakuha ni EJ Power to. 1 and 3, EJ Power. EJ Power, 1 and 3. Ganun kasimple. Tara. Kiss, kiss! 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 Gandang laban. Flip top, Vitrum versus EJ Power. Mag-ice pang beses para sana lang pareho. At pagkatapos nito, may special mensahe rin Sir Glock 9 para sa atin lahat. Pero ang boto ng Orado, 3-2. Magigay para EJ Power. Dikit, tangina, dikit. Ito yung after neto, bigla magpe-perform si Master Glock 9. 3-2, no? Sino yung mga bumoto sa kanila? Tignan natin. Tangina, interesado rin ako marinig. I have to play the feeling. Sana nag-gets yung match-up. Yes. Sana nag-gets yung context ng mga sinabi ko. Yes. Sa mga sinabi ni Vito. Yes, yes. Kami lang ang feeling. Wala Wala nang iba. I'm side. Sino binoto? Bumoto kay Vitrum. Kay Vitrum. Explain, napanood naman natin. Kung usapang battle, syempre, babagsak tayo sa preference. Siguro mas preferred ko yung estilo ni Vitrum kasi kahit pareho sila may pinaglalaban, yung kay Vitrum, direkta pa rin kay EJ. Kaya, yun, para sa akin, binoto ko si Vitrum. Pero props pa rin kay EJ. Ay, Yo, opinion niya yun. gandang laban yun, ganda ng palitan. Para sa akin, kung kakupalan lang talaga, kumbaga yung mga dark humor, EJ talaga eh. Alamang si EJ doon. Pero yung mga ganitong battle kasi kailangan mo rin i-factor in yung punto. Parang mas na ni Vit yung punto niya, mas kumbaga mas na defend, Okay. parang gano'n. Pwede rin. Ako doon, pero mas mas nagamit niya sa battle, parang gano'n. Kasi yung kay EJ, medyo naging overkill na yung shock value eh. Pero yun, grabe yung performance silang dalawa. Pero sa akin, sobrang dikit, Vitrum. Vitrum. Binoto ko si EJ. Okay. Although- Itong last 3, EJ to. Sino pa yung isa? Doon si Vito. Hindi ko, yung 3 ang pinaka-closest. Kala ko makukuha na ni Vitrum yun. Pero ayun nga, dahil huli si EJ, narebat niya yung sa tao, tas yung parang na-activista shit siya in his own sense. So mas madami siyang natalakay na mga shit. So binigay ko kay EJ yun. K-Block. JBL ako. Ang sa laban naman, sobrang ganda na laban, no? Sino mo din? Hindi lang siya basta battle rap yung Luni. na 3 EJ, 2 Vitrum. Pero congrats sa inyong dalawang lalakas nyo. EJ, sinabi mo Vitrum, pero yun nga, per round, 1 at 3 EJ, Okay. Parehas kami, 1 and 3 EJ. 2 Vitrum. Pero Parehas, congrats sa parehas. inyong dalawang lalakas nyo. EJ, sinabi mo Ito, Luni. Tingnan natin kung paano gusto ko pakinggan kung paano siya binoto si EJ. Luni, binoto ko si EJ Power. Dinamay siya, maalala nun. Pero binoto niya pa rin. Kasi labas naman talaga dapat yun eh. Battle rap to eh. Pero professional dapat. Pero tangina, solid EJ. Sobrang na-enjoy ko yung battle na yun. Pinakamalakas na Vitrum na nakita ko ever. Pero gaya na sinabi ko, lagi may mga kalaban si EJ Power na like top form yung pinapakita pero nagagawa ni EJ Power na one-upan pa rin yung round. Gaya nung sa round 1, napaka-solid na round 1 ni Vitrum. Akala ko talaga sa kanya na yun until ipinakita ni EJ Power kung gaano niya ni-level upan yung performance.
And yung pagiging kupal, yung tema ng hindi nila sinasadya na maging tema ng opener ng laban. So round 1, binigay ko yun kay EJ Power ng dikit. Sobrang dikit lang yung round 1. Round 2, feeling ko ito yung pinakamalakas na round ni Vitrum, round 2. Malakas din si EJ Power dito pero feeling ko yung paano niya kinlose yung round 2 hindi enough para talunin yung round 2 ni Vitrum. So binigay ko yung round 2 kay Vitrum. Round 3 naman, maganda yung laman na nilalaman ng gustong sabihin ng rounds ni Vitrum. Pero feeling ko nag-sacrifice siya ng konti doon para sa ipinaglalaban niya. na yun nga. pinaka-aktivista. Tama. And medyo kapos na yung hinga niya doon. Hindi katulad, hindi na kasing swabe yung performance and delivery niya sa round 1 at sa round 2. Malaking factor yon kung bakit mas pinaboran ko sa round 3 si EJ Power. Kung saan doon siya pinaka naging natural, pinaka cool, pinaka confident, and naibalik niya lahat ng mga pinupunto ni Vitrum all his career about sa pagiging aktivista. Nagamit niya yun pabalik. Kumbaga, Tama. parang judo, nagamit yung weight ni sa sarili niya para maibato niya si Vitrum. So Tama, EJ tama. Power, binigay ko sa kanya yung round 3. So round 1 at round 3, EJ Power. Pero saludo sa dalawang to, sobrang na-enjoy ko yung battle na to. Vitrum, napakalakas din. Congrats sa inyong dalawa. Grabe yung laban na yun, tangina. EJ Power versus Vitrum. EJ Power! Iniimbitahan kita dito sa impyerno. Ikaw na pumalit sa trono ko. Yun. Simula ngayon po, EJ Power po. Ako po ay nangungupo sa'yo, EJ Power po. Opo. Isa ka po nga kagalang-galang na kupal. Ikaw na po ang pumalit sa pwesto ko dito, EJ Power. Iniimbitahan po kita. Opo. Sana po mapagbigyan mo po. Ano po? Tara po, dito ka po. Ang ina. Yun nga. Gamitin natin ang plataforma para bumoses na. Hindi natin alam kung hanggang kailan lang ang buhay natin. Habang nabubuhay pa tayo, gumawa na tayo ng mabuti. O alam nating makakatulong sa kapwa. Alright? Devil's out!